Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sarhento ng Philippine Army, tinutugis ngayon ng PNP. Nakaalitang estudyante, walang awang binaril sa kalye. Alamin sa Kilos Pronto. Alam mo Ben, noong November 3, 2016 po, ay pinalabas po natin dito po sa Kilos Pronto yung kaso ho na pagpaslang ho dito po sa isa pong psychology student diyan po sa Antipolo City, Rizal. Nooy, hindi pa humalaman ho ng ating pong otoridad kung sino po ang suspect ko dito, yung kanya pong pagkakinanlan. Pero ngayon, eksklusibo pong tinutukan po to ng Crime Desk po ng Kilos Pronto at ngayong gabi, ilalantad po namin ang muka at ang itsura po at pagkakinanlan nitong suspect nito. Sa dalawang tama ng bala ng baril sa ulo at dibdib, dead on the spot ang 20 anyos na third-year psychology student na si Yani Hebulan. Nangyari ang krimen pasado alas 12 na umaga noong 29 Oktubre taong kasalukuyan sa barangay Kupang, Antipolo, Rizal. Noy hindi pa batid ng otoridad ang pagkakinanlan ng suspect at ang motibo ng krimen. Ang CCTV malapit sa pinangyarihan ng krimen, malabo rin ang kopya. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang inang si Regina Hebulan sa sinapit ng kanyang anak na si Yani. Siya lang yung goal ko. Paano ko papapaikutin yung mundo ko? Wala na siya. Wala na. Parang guguho talaga yung mundo ko. November 6, 2016, hinatid na si Yani sa huling hantungan. Noong nangyari pamamaril, nadamay ang kaibigan ni Yani na si Arnel Cinco, 24 anyos. Isinugod si Arnel sa ospital sa tinamunyang tama sa leg. Umaasa ang pamilya ni Yani na si Arnel ang sagot para matukoy ang pagkakinanlan ng gunman at maisampa na ang kaso. Makalipas ang isang buwan, sa eksklusibong pagtutok ng Crime Desk, may mukha na ang suspect. Bagamat hindi na humarap sa aming kamera, sa sinumpang salaysay ni Arnel sa pulisya, namukhaan niya ang killer. Ilang days na nakaburol si Yani, dumalaw kami kay Arnel. Tapos kinausap namin kasama yung pulis na baka natatandaan niya kung sino. Ako nagtanong kay Arnel, Arnel, hindi mo ba marerecall kung nakilala mo? Sumagot si Arnel nang sabi niya, Tita, familiar nga po pero parang magulo pa. Pero hindi ko maintindihan kung saan, pero kilala ko siya. Yun ang exact word ni Arnel. Tapos, nagdala kami ng picture sa Facebook ni Harold Carbonell. Pinakita namin, siya na nga, humagulgol si Arnel. Tita, siya na nga talaga, wala nang iba, siya talaga ang bumaril kay Yani tsaka sa akin. And yun din ang nasa statement ni Arnel. Ang tinutukoy ni Arnel na umano'y bumaril sa kanilang dalawa ni Yani, kinilalang si Harold Diego Carbonell, Technical Sergeant sa Philippine Army na nakabase sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ang salaysay ni Arnel, sinuportahan ng girlfriend ni Yani na si Cheska Carbonell, 19 anyos. Stepfather ni Cheska, ang sundalong si Harold Diego Carbonell. Ayon sa salaysay ni Cheska sa pulisya, bago pa man mangyari ang pamamaril kay Yani, nagkaroon ng matinding alitan si Yani at ang sundalo noong August 21, 2016. Sumugod daw kasi sa bahay ni Yani si Sergeant Carbonell para sunduin si Cheska. Sumugod si Harold sa bahay namin kasi hindi nakauwi si Cheska. Nung pagkakita kay Cheska doon sa gate, sinampal niya si Cheska, nakita ng anak ko, 2 times daw na sinampal, nakita ni Yani. Ang ginawa, sinabi ni Yani, huwag yan ang saktan mo kasi babae, maliit pa.
kung gusto mo tayong dalawa na lang magsuntukan. So, hindi naman kumibo si Harold. Nagkaroon ng commotion, dumami pa yung mga tao. Minura niya si Harold, hinahamon ng suntukan. Dagdag pa ni Cheska sa kanyang salaysay, posibleng matinding galit daw ang motibo sa pagpatay kay Yani. Sinabi ni Harold kay Cheska, yung ginawa sa kanya ni Yani, hindi niya mapapatawad at may araw din daw si Yani. Sa pag-usap ng investigasyon, naghain ang pamilya ng reklamo sa piskalya tungkol sa kasong murder at frustrated murder laban kay Sergeant Carbonell. Para sa patas na pamahayag, sinubukan ng crime desk na kunin ang panig ni Sargento tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya, pero tuluyan na siyang umalis sa kanyang lugar sa Pasig. Sinusubukan ho namin tawagin ho ang tagapagsalita ho ng AFP, maging ang ano po siya, head ho ng Public Information Office po ng AFP na si Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, dahil po tauhan ho nila ang involved ho dito sa kasong ito. At sana kung may magagawa ho dito ang AFP na ipalutang ho itong suspect na ito, itong si Sergeant Carbonell, sana po iharapin mo itong kaso dahil ikaw ang itinuturo ho dito ng mga pamilya ho ng biktima. Alam mo, Lex, ako nakakasiguro with Colonel Arevalo, there will not be, hindi nila kukonsintihin to. Pero kataon lang siguro, baka dito, parting to, hukuman ang gagana rito. Pero I'm sure na busy lang siguro at hindi tayo mahirap na makontak, di ba? So anyway, tututukan natin to. Nakapag-file naman ho ang pamilya ng biktima ho ng mga criminal cases laban ho dito sa sundalo. Siguro, ang ano lang ho natin, para maprotektahan pa rin po yung pamilya, dahil siyempre, ito po ay kawal ho ng gobyerno. May kapangyarihan pa rin po yan. Baka daanin po to sa takot, tatakutin po niyang pamilya para na hindi na ho sila humarap. Pero sana ho, ang AFP, mamagitan ho dito. Okay.